Nagbabalik ang schoolmates, stereotyping, misogyny, and sexism, no? Ilan lamang ito sa mga naranasan ng mga kababaihan bilang mga kabataan. Sa tingin nyo ba, paano natin mapapaliwanag ang pagtingin ng society sa mga kababaihan na walang diskriminasyon na nagaganap? Meron nga ba or wala? Oh. Do you think? And how May do you discrimination say pa it? ba? Oo. Or what? Ayun nga, meron pa rin talagang discrimination ngayon. And yung mga kabataan natin, makikita natin sila yung matatapang ngayon, di ba? So, dapat gamitin natin yung desire nila. Tayo din mag-push sa kanila to do better, to know that they can do better, na they can be so much more than what this society expects them to be. So, a way to do that is really kailangan din talaga nila isurround yung mga sarili nila with empowered people. I think that's a good thing kasi these people will encourage you to find yourself, find your identity, na hindi ka nila judge, hindi ka nila ipapafeel na you're incapable or you're unworthy of this path. Ayun. So you think you have to find like-minded people Yes. who are empowered. Yes, but what do you do with those who are not? Yun po. Kasi when you're empowered, when you feel that in your heart, sisigaw na rin yung puso mo na, okay, ganito pala yung feeling niya. Gusto ko maranasan din siya ng ibang tao. Yeah. So that's what being in a safe space feels like, na you want that safe space to grow even more. So when you meet people who are not, ikaw naman yung nag-encourage sa kanila. So after mo matuto, ikaw naman yung next na mag-encourage sa ibang tao. Or you could probably set better boundaries also, di ba? We encourage people to set better boundaries that if you don't respect me as a woman, I don't need you, Yes. di ba? Or Yeah. you can go elsewhere, Yes. di ba? Totoo. Find other people that magto-tolerate ng ganong behavior mo. Ikaw, Micaela. Pinapakita natin or pinapaliwanag namin sa lipunan na may diskriminasyon talagang nangyayari kasi nararanasan naman talaga siya. May mga nagsasabi nga na kapag may diskriminasyon, dapat meron kang backup research. Pero the experience itself, yun na yung proof na meron talagang diskriminasyon. Nagkakandak kami ng event at ang mga audience namin ng karaniwan ay mga kabataan. Kasi kabataang babae. Kasi sila din nararanasan nila yun. Pero hindi nila alam na diskriminasyon pala yun. Lumaki sila na inaabot nila yung pinakamataas or ang taas na pamantayan para sa mga kababaihan na dapat maganda, dapat maputi para masabing maganda, dapat sexy, dapat mapayat, dapat nakaganito, dapat nakaganyan. Maraming dapat. Sa ganoong edad, sobrang tinatry nila na mag-fit in to the extent na, ako pa ba to? At yun ay isang diskriminasyon. Kasi binabago mo yung sarili mo, hindi dahil gusto mo, kundi dahil yun yung sinabi ng sistema sa'yo. I love that. Ayun, yung mga kabataan as yung mga maging estudyante namin sa organisasyon, sobrang daming event na rin. Hindi magkadamihan sa mga event. Hindi, i-claim mo, madami. Sobrang- I-claim mo, madami. Natututuhan nila na mag-share, natututuhan nila na tumayo para sa sarili nila. And that's one of the best result of the event that we have conducted. Na matuto silang tumayo, hindi lang para sa sarili nila, kundi para na rin sa ibang tao. Kasi di ba, yung sistema or lipunan natin ngayon, pinagkukumpetensya ang babae sa babae. Right. Yeah. Sa Mabigay ka ng pelikula pa example. lang, di ba, yung mga kabit, let's say, ano na utos, laging babae. Bakit laging babae yung nag-aagawan? Di naman, pero yung lalaki yung nagloko, pero yung babae yung inaantago. I love I love that. it. I love that. That's very Something concrete. na ini-instill pa rin sa atin. So Yeah. therefore, yung media, may epekto siya sa Yeah. mentalidad ng tao. Ay, puro kasi babae, ganito. Pero yung lalaki, nasan siya sa sinisisi na yun? Yeah. Sinisisi ba siya? O, pwede nga, ginaglorify pa yung lalaki kapag happy ending sila ng legal wife eh. Pero yung kabit, grabe yung hate. Yeah. Yeah. So therefore, hindi lang, pati rin pala media, may Yeah. epekto siya sa atin. May Right. epekto siya sa mga bata or sa mga nakakanood nito. Yes. And speaking of pagtindig at pagtayo ng mga kababaihan. Ano talaga? Ano talaga? Well, speaking of standing for their truth, sa Ayan. tingin nyo ba, sa panahon natin ngayon sa society, tanggap na ba natin na woman can lead and that woman can take over and she is more in this society? Ay, ang ganda ng tanong na yun. Yes. Tingin mo ba, in this society, do we allow women to lead, to make changes, Yeah. take over? Veronica? I think, totoo naman na women can lead, no? Pero ang problem kasi dyan is yung society mismo yung pumipigil sa atin para magkaroon tayo ng opportunity to prove that. Kasi wala ka pa mismo dun sa position na yun. Ang dami mo nang mariginig na, hindi ka naman kasing talino ng lalaki na to or babae Di mo ka lang, kaya di ba? yan. Oo.
you're too emotional for this, you're too gentle, paano ka mag-lead? Akala nila mga babae, hindi nila kaya maging strict or akala nila kahinaan yung pagiging emotional ng mga babae. Pero the truth is, yung pagiging emotional ng mga babae, it's what makes them good leaders. Kasi it makes them compassionate, it makes them empathetic, which is what is the quality of a good leader, di ba? Siyempre, gusto mo yung leader na may pakialam sa mga tao. And that's what women are. I love Ganda that. nun. I think that's Ay, it. tapos na natin. Tapos na tayo. Eto na. Micaela, ikaw. Of course, women can lead. Kung wala naman kasing kasarian yung yung pagiging liderator, yung pagiging Yeah. pinuno. Ang dapat natin is yung are they qualified? Kung corrupt sila, kung political dynasty. if Walang they have babae, done lalaki sa korupsyon. Yes. Wala siya. Yes, babae, you can lead. Pero kung corrupt kang babae, you can lead. Oo, tama, Kasi tama. tama na, sobrang corrupt na ng sistema natin ngayon. We deserve someone who truly care for the masses. Yeah. Yung may paki talaga sa masa. Kayang mag-lead ng babae, pinatunayan niyo, sa group work pa nga lang, babae, sobrang galing bumuhat. Madetalyado. Yes, even sa school, mga valedictorians. Correct, mga correct. honor Kasi students. yung mga kababaihan, totoo namang may tapang at talino sila. Tanging tinatali lang sila ng sistema natin para lang hindi mahigitan yung lalaki. Totoo namang hindi rin talaga tayo pantay-pantay, katulad ng sinabi ko kanina. Kasi kung titingnan natin ang kasalukuyan natin, sobrang grabe yung pagkukundina sa mga kababaihan na kapag nagpakita sila ng galing, sinasabi na, ganito lang kasi yan. Mag-aasawa Siguro, lang yan. yan diba? masyado. that mentality na kung saan na, wag ka na mag-aral kasi mahal ng tuition mo, mag-aasawa ka lang din naman. Correct. Diba? Tapos sinasabi na, sus babae, diba ganito yan ka? Emotional Oo, yan. moody diba? yan siya. Ayun, sa nagdaang election, nakita natin kung gaano karampant ang discrimination, misogynist, and sexism that even the government allow it and even use that system para lang mag-take advantage sa election na yon. And ayun, hindi siya magandang tignan at dapat natin siyang binabaka. Dapat na tayong kumawala sa mapangsamantala at mapang-abusong sistema. Kaya hanggat hindi pa tayo nakakalaya, patuloy tayong ahakbang hanggat makawala tayo sa tanikala. I love Ganda that. nun, grabe. I think, ayun yung ender ng episode. Oo, na yun. wag na. Hindi na kami Kasi parang magsasalita. ang ganda Tapusin eh. natin. Pero I think, hindi na ako mas magpapalabok pa para Oo. hindi makat yung ganung momentum, no? Pero I think yung takeaway ko lang sa episode ngayon is, change is the most constant thing in this world, no? Parang, tapusin na natin yung salitang Maria Clara mentality sa mga kababaihan, no? Nagpo-progress ang lahat. Ang mga kababaihan ay nakakatayo na, nakakatindig na, at to the point na mas magaling pa sila sa mga kalalakihan. No? Speaking ako sa sarili ko, no? Na, kasi Personal even, take to. even sa school, may mga babaeng mas magaling pa sa akin. And hindi lang yun nangyayari sa akin lang. Nangyayari yun sa buong society natin, sa buong Pilipinas, no? If credible naman ang isang tao o isang babae na tumayo at mamuno, huwag na nating patagalin pa. True. Yes, I think ikaw naman. one thing that I also learned from this is that regardless of your gender, you have a lot of role when it comes to creating safe spaces. Kasi kung ang mga lalaki ay titindig para sa mga kababaihan, they would be good allies also. Yeah. Kasi let's admit it, iba ang psychological at physiological build ng isang babae sa isang lalaki. And we shouldn't pit them against each other. Actually, we should foster camaraderie regardless of gender. Sa mga kababaihan, wag din tayong tumingin ng mas mababa simply because iba ang background, iba ang pinanggalingan, iba ang relihiyon ng isang babae. I think there is a lot of room when it comes to thinking about how families can form better Yes. better women in this society. How can better women lead a better society? So dapat hindi natin tignan na babae ka lang. Dahil nga babae ka, meron kang kayang ibigay na hindi na ibibigay ng iba. 'Di ba? Yeah. At even amongst women, the unique experiences that you have will definitely form a different outcome. So I think we should always encourage other women regardless of how they think. Kasi a different kind of thinking will bring a different change in society. Yes. So sana yung mga manonood ngayon, wag niyong i-down yung mga guests natin, wag niyo rin i-down yung mga iba na iba ang perspektibo kumpara sa inyo. Kasi ang bawat isa ay may kanya-kanyang dinadala at Yes. dapat we should be more understanding of each other because the world is already riddled with problems, with issues. Huwag ka na dumagdag, no? Diba? So, syempre, no, and with that, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali makinig at makiisa dahil ang bawat opinion natin ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, schoolmates,
May Pakialam Ka. Thank you so much to Veronica and Micaela. And of course, sa BP Studios, Ang maraming salamat po. galing-galing. Thank you so much.